Mapayapang hapon, Pilipinas! Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Taon-taon, tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang National Heritage Month, alinsunod sa Presidential Proclamation number 439 na pinirmahan noong 2003. Layunin nito ang pagpapalaganap ng kamalayan, paggalang at pagmamahal ng mga Pilipino sa mga pamana ng ating kultura at kasaysayan. Sa pagdiriwang na ito, hindi natin maiiwasan na makibahagi sa mga taong tulad ng aming bisita sa hapong ito, na may adhikaing ipaalam sa mas nakararaming tao ang halaga ng ating mga pamanang lahi. Kaya't huwag kayong aalis, kalahating oras ng masaya at makabuluhang kwentuhan ang naghihintay sa ating lahat, kasama ang founder ng Walking with the Manila Maharlikha Tours, na si Mr. J.R. Arelia. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang founder ng Walking with the Manila Maharlikha Tours, heritage storyteller J.R. Arelia. Magandang hapon, J.R. Magandang hapon po. Welcome to Art to Art. Maraming salamat po. First time mo dito sa Art to Art, no? Opo, first time ko po. Okay, so una sa lahat, ano ang nagsilbing inspirasyon mo sa pagbuo ng Walking with the Manila Maharlikha Tour? And what sets it apart from other walking tours? Bale, nagsimula po ako dati ay employee of the National Museum, and I was a museum guide there. And for 10 years, nag-explain po ako ng mga exhibit at mga collections ng National Museum from 2009 until 2019. And then I felt that I want to do more, I want to serve more upon my own capacity. At nag-arrive po ako sa decision na sa tingin ko ready na ako para mag-freelance tour guiding para I can do kung ano yung mga bagay na gusto kong gawin sa direction na gusto kong dalhin yung art of heritage storytelling. I see. So, linikha mo ang, well, you put up Maharlikha Tours in the early part of 2020. Yes po. I mean, that was straight into the pandemic. Opo. So, paano mo na itawid ang passion project mo from from kasagsagan ito ng lockdown, paano mo na itawid now that it's after the fact? Nung nag-resign po ako later part ng 2019 from the National Museum para nga mag-freelancing, and early 2020 we were on the way, papunta na po kami doon sa gusto naming adhikain, yung Walking with the Manila Maharlikha. At marami na rin po ang nag-express ng interest nila. And in fact, marami na rin akong na-tour. Before, suddenly, bigla na lang nagkaroon ng global pandemic na hindi naman inaasahan ng lahat. Yes. At nag-lockdown po ang buong NCR. Siyempre, nagkaroon ng tourism ban. At talagang definitely na-stop on its tracks. Yes. Talagang tigil lahat ang tourism. So, medyo mahirap po para sa amin, sa akin at saka sa wife ko, na tumutulong po sa akin sa pag-freelance tour guiding ko po. At nagstay lang po kami sa bahay gaya ng lahat. At naghihintay po kami ng pagkakataon na bumalik na ulit yung sigla ng tourism. So that was about 1 or a little under 2 years. At ang ginawa lang po namin ay
online selling po kami, online store, at nagpo-provide po kami ng reselling service. At yun lang po. At minsan nga po, yung online din pinagbawal din siya, there was a time. So, medyo napakahirap po talaga kasi hindi ko naman inaasahan na ganun na mangyayari. Sabi ko nga, kung alam ko lang, kung meron lang lahat tayo na prescience and foresight, sana inintay ko na lang na matapos yung tourism ban and saka na lang ako nag-freelancing. Pero iba siguro talaga yung destiny ko. Iba yung nilaan sa akin ng Panginoon at sabi ko naman, kayang-kaya natin. Sinabi ko din sa wife ko na kayang-kaya natin to. Hintayin lang natin na lumipas ang pandemic at papaanahin mababalik din naman yung sigla ng turismo. Well, we're here now, no? So, yung Maharlikha, Opo. ano yung kahulugan ng pangalan at paano nito nailararawan ang iyong mga layunin? Nung employee pa lang po ako, siyempre, at the back of my mind, nag-iisip ako, saan na ba ako pupunta, saan na ba ang direction ko? Of course, I can go on the straight path kasi yung parents ko po, government employees din. And isang institution lang po yung ni-stay nila simula nung bago silang employee until they retired. And sabi ko, pwede ko rin gawin yun. I can stay with the institution until I retire. Pero sabi ko nga, parang gusto ko namang ibang subukan naman. At niisip ko na, what if I left the institution and put up my own freelance tour guiding, walking with the Manila Maharlika, yung naisip ko kasi sabi ko, ang ina-explain ko at binibigay ko ng buhay sa National Museum galleries ay tungkol sa arts, pero hindi lang yun, tungkol din sa anthropology, tungkol din sa archaeology, at tungkol sa Philippine heritage in general. So sabi ko, kailangan mailarawan nito yung pangalan na gusto kong isabuhay. At yung Maharlika bilang the base word ng Maharlikha ay ito yung mga sinaunang mga Tagalog freemen na maaari silang warrior class. Meron din naman na basta mga malayang uri. At yun po yung naisip ko na parang naaangkop sa gusto kong isabuhay na adikain. Hindi lang ito sinauna bilang tayo hanggang ngayon, maituring natin yung mga sarili natin na mga Maharlika din at nabubuhay tayo ng malaya at yung ating patutunguhan ay kaya nating sa sarili nating desisyon ay yun ang pupuntahan. And then it is mixed with the word likha. Kasi yung likha naman nagsisignify ng pagiging artist ko. Simula pa po pagkabata, nasali na ako sa mga drawing contest, painting contest. So yun po talaga yung parang base ng aking mga talents. Kaya rin ako napunta sa National Museum dahil sa interest ko sa sining. So sabi ko, pinag-mix ko na lang Maharlika word and also Maharlikha para may something na unique sa kanya. Yes, yes. So malikhain. Yes po. Malikhain ka ng bata ka pa lang. Opo. Okay, so your tours are described as a blend of physical and intellectual exploration. So paano mo ini-engage yung mga partisipante sa iyong tours, not just to see but really truly experience yung heritage of the sites that you showcase? Bali, ang background ko po kasi ay education talaga. Bilang nung college ako, ang course ko noon ay Bachelor of Secondary Education. At nag-exam din po ako, meron akong license for teaching. And yun yung nai-apply ko sa tour guiding ko. I engage my guests na bilang, not necessarily as teacher, pero just to share information that they would find useful, find valuable. At sa aking experience, meron po kaming sa bawat isang taon siguro meron kaming about 10,000 tours ang ginagawa namin. Mix na po ito. Ito yung general tours, meaning yung field trip na pangmaramihan. Medyo konting discussion lang yun, tapos more on sightseeing. And then meron din kaming ginagawa na intensive tours, which is yung sa mga small groups, mas marami silang information na makukuha doon kung maliit lang yung grupo nila. At nagamit ko po yung background ko in education para makapag-share sa mga bisita ng mga istorya tungkol sa sining, tungkol sa mga pintor natin, tungkol sa mga bayani natin, at pati na rin sa mga indigenous peoples natin. I see. Okay. So, sa ngayon, ano-ano ang mga historical areas na fini-feature mo sa iyong mga walking tours?
Bilang dahil ang aking background din ay 10 years sa National Museum, yun po yung parang pinakang mastery ko sa simula. At sabi ko, from here, ito na yung gusto kong gawin eh. Not only National Museum, marami pang ibang pwedeng puntahan sa Maynila. Andyan ang Intramuros. So, unti-unti po, inaaral ko rin yung sa Intramuros. And then, plano ko rin pong pag-aralan yung Luneta. And of course, yung mga bagong bukas na museum ngayon, kagaya nung sa Manila City Hall, yung Clock Tower Museum, parang na-excite po ako na nakita ko na nag-open na pala siya. And sabi ko, gusto ko pag-aralan ko rin tong bagong museum na to. Okay. So, can you describe for us ang isang parang typical na tour mo, a walking tour, halimbawa sa National Museum? Opo. Ang ginagawa ko po, kagaya nung tour ko sa National Museum of Fine Arts ngayon, ang tawag ko po ay Of Art and History. At nag-invite po ako mainly mga joiners tours, kahit individual sila or minsan couple or family. We come together at a certain time and date, mostly sa mga weekends. And then magkikita-kita kami sa site na, sa museum na. And then we conduct the tour sa small groups lang. And since Of Art and History ito, mix siya ng hindi lang basta kasaysayan, kasi napakalawak ng topic ng kasaysayan. More on my focus siya sa kasaysayan ng pinag-uusapan, pero talagang ang linya niya ay yung tungkol sa sining. So kagaya nung Spoliarium ni Juan Luna, mga likhang sining ni Jose Rizal, pati na rin yung mga napakarami natin ng mga national artists. Okay. At may gimmick ka ba? Halimbawa, may costume ka ba? May props ka ba? Sa pag-conduct mo ng mga tours mo? Bali po nung ano pa lang ako, nag-iisip pa lang ako ng mga plano ko nung before I started out. Sabi ko, paano bang gagawin ko dito sa ano? Sabi ko siguro unti-unti kong i-express yung sarili ko. Not necessarily na agad-agad meron na ako naka-ready na mga plano. At sabi ko nga, ang talagang sasandalan ko dito yung knowledge ko na simula pa ng pagkabata, yung interest ko sa history and art. Lagi akong nagbabasa, lagi akong nagre-research. At sabi ko, ito yung sasandalan ko, more on talagang education and more on sharing ng information and stories. And then sabi ko, naturally, mag-ano na lang siya mag-express na lang siya, mag-evolve. Opo. So sa ngayon, ang ginagamit ko lang, yung aking kerchief. Sabi ko, gusto ko siguro parang harken back yung panahon ng mga bayani natin during the time of the revolution. Na also, a symbol, yung kerchief, kasi symbol ng bravery and symbol din ng humility. Kasi yung, hindi lang ba siya para siya sa mga revolutionaries Originally, para talaga siya sa mga manggagawa na ginagamit sa bukid, ginagamit sa farm, para pang punas ng pawis. At sabi ko, ito yung gusto kong gawin na ano lang tayo, humility and also yung parang genuine na kagustuhan mo na makapag-share ng storya. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang heritage storyteller na si J.R. Arelia. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika at teatro, bilang bahagi ng seryeng The Met live in HD, inihahandog ng Cultural Center of the Philippines ang pagtatanghal ng Carmen sa May 5, 5:30 p.m. sa Greenbelt 3 Cinema 1, Makati City. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Metropolitan Opera of New York, the Filipinas Opera Society Foundation Incorporated at Ayala Mall Cinemas. Ang naturang palabas ay isang modern adaptation ng tragic opera
tungkol sa gypsy na si Carmen na aakitin ng sundalong nagbabantay sa kanyang kulungan, ngunit sa kalaunan ay ibabaling naman ang kanyang pansin sa isang matador. Sa sining biswal, ang 9th one-woman show ni Janice Luzon Young ay makikita hanggang ngayong araw na ito, May 5, sa Crucible Gallery, SM Megamall, Mandaluyong. Pinamagatang Clouds Come Floating, ang exhibit ay sumasalamin sa spiritual journey ni Luzon Young at binubuo ng mga tinaguriang visual meditations sa mga kulay na nakikita o nararanasan sa kalikasan. Ang Crucible Gallery ay bukas mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Sa musika, bilang pagdiriwang ng kanyang 45th anniversary sa musika, itatanghal ng batikang singer-songwriter na si Cecil Azarcon ang dalawang concert sa May 24 and 25 sa The Theater ng Soler sa Parañaque. Si Azarcon ang sumulat ng mga kilalang awitin tulad ng Lift Up Your Hands, I Think I'm in Love, So It's You, Even If, at Ikaw ang Lahat sa Akin. Ilan lamang sa mga guest artists sa kanyang palabas, sina Kula Desma, Martin Rivera, Sasha Padilla, Regine Velasquez, Ogie Alcacid, Jam Morales, at Jano Gibbs. Maaaring bumili ng ticket sa ticketworld.com.ph o sa Soler Box Office. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang founder ng Walking with the Manila Maharlikha Tours na si J.R. Arelia. Okay, J.R., dahil National Heritage Month ngayong buwan ng Mayo, can you please introduce to us your Hearts Advocacy Tour? Ano ang ibig sabihin ng acronym na Hearts, H-E-A-R-T-S, at paano ito naiiba sa iyong regular public tours? Yung pong Hearts Tour namin or Hearts Advocacy Tour, bali parang acronym siya nung Heritage is for Everyone, Advocacy Retrospective Tour. Sabi ko, paano ko ba paiksiin ito kasi parang mahaba. And then I found out na pagka pala in-acronym mo siya, malapit siya doon sa letters or spelling ng hearts. Kaya naman sabi ko, sige, lalo na noon, nung naisip ko yung idea na yun, February po yun, itong taon na to, February 2024. Tama, sabi ko, papasok yung Hearts Month. So, tama rin na gawin natin, tawagin na lang natin siyang Hearts Tour for short. At yun po, sinimulan po namin siya February 4, first Sunday ng February. And maganda naman po yung naging response. Maraming nag-indicate ng interest na sumali. And then, tuloy-tuloy na po yun. Mostly every Sunday, nag-invite po kami ng Hearts Tour. And itong Hearts Tour na to, ang balak namin dito, ikutin yung mga iba't ibang heritage locations dito sa Manila. So, of course, yung tatlong museum, ang National Museum, but not only that, we also wanna go to Intramuros and as well as yun nga, Luneta and other locations. Marami pang napakaganda na mga puntahan na tungkol din sa heritage dito sa Manila. And more on sightseeing, yun nga, storytelling, heritage storytelling, as well as nakikinig din ako doon sa mga sharings ng mga bisita ko. Kasi napakaganda din ng mga background nila and magugulat ka na lang. Marami ka ring matututunan sa kanila. So yun po yung maganda sa tour guiding. Two-way yung conversation ninyo and malaman mo na lang, oh wow, ito na pala yung nag-elapse na time and yung mga bisita ko nga sometimes bitin pa sila. So they have to come back on another schedule para ibang location naman yung pupuntahan namin. I see. So pag-usapan natin yung iyong mga bisita. Usually ba mga foreigners sila or mga Pilipino, taga Manila, taga probinsya? Opo, ang mga bisita ko po, lalo na dito sa Hearts Tour ko, karamihan mga Pilipino din. And nagugulat na lang ako, yung iba galing sa Bohol, yung iba galing sa Laguna. Hindi halos ako makapaniwala na parang dumadayo talaga sila para mag-attend doon sa aking pinangumbida or pinag-invite ko na tours. And meron din minsan may kasama sila na mga guests, na mga foreigners. Pero majority talaga mga Pilipino and marami rin na taga Manila. And nagsasabi sila sa akin na natutuwa daw sila kasi yung tour ko kasi na Hearts Tour, free. So parang hindi sila makapaniwala na
nag-o-offer, meron palang ganito na may nag-o-offer ng libreng tour sa mga heritage sites. So, they are very happy and they express their happiness, their appreciation sa akin. At natutuwa din po ako kasi parang nagkakaroon ako ng maraming kakilala and maraming, kumbaga pare-pareho kami ng interest, history, heritage, and art. I see. So you refer nga to yourself as a heritage storyteller. Apo. So paano ito naiiba sa regular na tour guide? Yung heritage storyteller po kasi, iniisip ko, sabi ko, ano ba tong ginagawa ko? This is just only tour guiding or sharing. And then nisip ko na talagang ang basis ko niyan ay yung pagiging Pilipino natin, yung pamana ng lahi, which is of course heritage natin, Philippine heritage. At yung ginagawa ko naman, more on, sabi ko, baka naman ma-overwhelm sila kung puro mga sobrang daming dates, sobrang daming information. Siyempre, nagkakaroon din sila ng parang information overload. So, papaano mo may share sa kanila yung mga information in a very exciting way, in a very entertaining way, and you have to make it sort of like a storytelling. May simula, and then merong body, may gitna, and then meron ding ending na, kumbaga yung panapos na matindi rin para at the end of the tour, parang feeling nila may achievement sila at feeling nila magkasama kami sa experience na naglalakad kami and naglalakbay din. So, can you give me an example of paano mo ginagawang parang mas exciting or mas interesting yung iyong tour? Sa simula, ang ginagawa ko lang talaga sa simula, more on talagang information sharing. Kung ano lang yung nasa harap namin, syempre I have to discuss din in a conversational way. Kung ano yung kunyari exhibit namin sa museum, for example, the Spoliarium. That's the first half. Bali 2 parts lang yung tour ko talaga. First half, more on information. The second half, pinapabayaan ko na sila na, kung gusto mong ikot sa galleries, nandito lang tayo, sa loob lang tayo ng room. And then, puntahan mo, lapitan ninyo yung gusto nyo ng mga exhibit, and then in-inspect nyo. And then, pag may gusto kayong tanungin sa akin, you have to ask me questions. Kung English, I'll answer in English. Kung Filipino yung question, I'll answer in Filipino. And then, mararamdaman mo naman yun kung ano yung gusto ng iyong bisita on the spot. Yun ang maganda. Ina-adjust mo na rin? Opo, yun po ang maganda, lalo na sa freelance tour guiding. Makakapag-adjust ka, very flexible yung flow ng tour. Kaya, at the end of the tour, talagang feeling nila na nasatisfy sila. I see. So, ina-adjust mo din ba, halimbawa, sa age group? Halimbawa, kung ang mga kausap mo ay mga estudyante, o ang mga kausap mo ay mas nakatatanda ng mga tao. At lalo na ngayon, sa kasagsagan ng summer, meron ka bang mga tours outside na mainit at baka dapat mag-ingat sila or iksian mo lang yung tour para ano? At meron ka bang mga hindi makakalimutang mga experiences? Kasi ang alam ko when you're dealing with people, di ba? Minsan kung merong mga unusual experiences na nangyayari. Marami po. Okay. So, sampulan mo naman kami. For the kids, halimbawa yung bisita ko, mga may preschool din, minsan elementary hanggang high school. Lalo na nung ako ay museum guide pa, as an employee ng National Museum, dati noon, may i-assign sa'yo homogeneous. Halimbawa, itong grupo na to, puro elementary sila. And then, itong grupo na to, puro mga preschool din. So, you learn to adapt and you just learn to isi-simplify mo siya para sa mga kids. And then, syempre, yun nga, mag-a-adjust ka din. Makikita mo naman kung anong gustong pag-usapan ng mga bata, kung ano yung exciting para sa kanila. And then, yun na nagamit ko yung experience ko na yun bilang dating employee ng museum na sabi ko, kahit na mix yung bisita, kasi for example, family, may kasama sila na younger child, o kaya minsan may teenager din. Sabi ko na lang dun sa parents and then dun sa other guests na since mixed tayo, more on general yung atake natin, general conversation. And then sometimes, meron tayong
kumbaga parang paano ba parang isa-sensor mo rin siya minsan kasi may mga dark parts din ng history natin. Pwede mo siyang papahapyawan na lang or pwede mo siyang isa-separate mo na lang yung group ng kids on another gallery and then punta kayo dun sa isang part ng tour na mainly for mature audiences, kumbaga. And then, pag naman po, kunyari sa labas naman kayo, kunyari sa Intramuros, talagang maganda dyan, outdoors talaga. At syempre yung tirik ng araw, minsan o kaya minsan umuulan, nakakapag-tour na rin ako dati na talagang umaambon. O kaya naman mainit talaga. Kasama na yun sa experience, sabi ko, dati naman nun sa museum tours na talagang background ko, nakarami na ako dun, sobrang lamig naman, aircon. So, kailangan harapin ko rin yung talagang elements na mabibilad ka rin minsan sa araw. Ako naman, kayo munggi naman ako, kaya ready na rin ako na sabi ko, ganun talaga ang tour guiding. Meron ka bang na-experience na kliyente na parang mas madunong pa siya sa'yo, na nakikipag-argue din siya sa'yo? Meron bang ganon? Meron din pong ganon. Talagang, yun ang maganda sa sa tour guiding. Kasi, mix ng tao. Lahat talaga. Sabi ko nga dun sa aking invitation and yung mga information ko sa tours, sa mga caption ko, you meet all kinds of people from all walks of life. At merong talagang nakikinig at nag-absorb ng information. And meron din naman na mag-share and sometimes meron din na mag-i-impose ng kaalaman nila. At sabi ko nga, sige, lalo na yung mga may authority rin sila minsan kasi meron silang background or sometimes they know the artist personally. Sabi ko, sige, I defer na lang kasi kung yun po yung inyong nalalaman, yun inyong background, sige, maraming salamat po sa information. And also, I'll make research na rin ng panibago para madagdagan din yung kaalaman ko. And then sometimes din naman, they found out na, minsan i-google ka nila nag-share ka ng information on the spot and then, sige, wait, I'll check the Google kung anong information talaga. I see. And then, there was a time na sabi nga nila, nung isang bisita ko, I thought, ito yung background ng painting na to. I thought na so parang medyo na-question niya ako on the spot. So sabi ko, sige, kung yan po yung information, maraming salamat po sa share niyong information. Sige, magdagdag ako ng research tungkol dyan. At ginugol niya on the spot. And then, ay, tama ka pala. Meron ka bang favorite na painting halimbawa o favorite na paboritong bahagi ng iyong tour? Yung Spoliarium po. Favorite mo yun? Pero yung sabi ko nga yung, just to continue yung sabi niya sa akin, I'm sorry, tama pala yung sinabi mo. Na, in fact, foreigner siya. So sabi niya, I'm sorry, I was wrong and you were correct. Sabi niya ganun na, ito pala yung tamang information na found out niya sa Google. So kami bilang mga tour guide, we have to be very careful. Kasi pag nakasalang ka na sa tour guiding, na yan kahit na enjoy yung tour and storytelling sharing, kailangan talagang nakasandal ka sa matibay na research. Yes. Para yung time na i-question ka niya, makapag-stand ka rin sa sarili mo and then they will find out later kung binackground nila, ginugol nila, na ito nga pala yung tunay na information. So, ganun po at magkakasundo rin kayo in the end. So, everybody happy. Oo. Okay. So para sa mga interesadong mag-ikot ng heritage sites ng Maynila and, yung mga tour packages na ino-offer mo, can you give us a rundown, mga tour packages, and paano ka din makukontakt? Sa ngayon po, ang mga tour packages ko, of course, we have yung public tours namin or yung kung tawagin namin ay joiners tours. At ito po ay mostly during the Saturdays or in the weekends. Lahat po ay welcome, small families, individuals, and then meron ding mga couples, mga friends, lahat po. Tapos nagsasama-sama po kami, for example, on a schedule in the morning or on a schedule also in the afternoon. At ang ginagawa ko po sa National Museum, I bring them because ito yung mastery ko talaga sa simula, and then maybe in the future, magdagdag pa tayo ng mga ibang mga locations. At ang tawag ko po dito sa aking public tour ay of art and history. Ang aking pong package doon ay mura lang, lang siya, introductory price lang kasi beginner naman talaga ako. Sabi ko nga, I started in 2020 and then ang haba ng gap during the pandemic. So talaga ngayon 2024 lang ako nag-start at
75 for an adult and 50 for student. At, Napakamura. Wow, sulit. Yun po. Tapos sabi ko, basta magpunta kayo, akong bahala sa inyo, hindi kayo mafe-feeling na left out or na short change. Kasi pagdating sa information, wala kayong hahanapin pa sa akin kasi I'll give you everything that you need, all the stories that you want. And meron din po ako, aside from that, meron din of course ako yung private tours naman. Pwede rin po nila ako na commission or pwede nila akong i-book for mainly during the weekdays naman. Kung ano yung schedule na gusto nila at kung ano yung location na gusto nilang puntahan. Yes. We can accommodate, titingnan po natin sa schedule kung free naman or available the schedule. Private tour, ano lang siya, more intimate naman kasi syempre, yung grupo mo lang or your family, we can go to a certain heritage site or tour location. And then, dun yung discussion natin, especially just for your tour group. Okay. So, specifically, paano ka makokontak? Your contact details? Pwede po silang mag-check at mag-message sa akin sa Facebook page ko. I have the official Facebook page of the Walking with the Manila Maharlikha. Pwede po nila ako i-message doon directly and then we will answer naman agad-agad. Also, I have another secondary Facebook page, yung The Manila Maharlikha. At pwede rin po sila sa akin doon mag-message. Mainly, The Manila Maharlikha is my tour guides page. And then yung aking tour operations doon sa WWTMM or what we call as the Walking with the Manila Maharlikha. Okay, so looking ahead, what are your aspirations for the future of Walking with the Manila Maharlikha at ang contribution nito sa heritage appreciation ng Pilipinas? So, sabi ko nga yung Walking with the Manila Maharlikha, sabi ko nga, dati noon na nasa, pa ako, sa employment pa ako, we do tours around 10,000 in 1 year, 10 taon ako doon. So, about rather, parang ilan na, sobrang dami na. So, paano mo, I mean, how do you see Walking with the Manila Maharlikha in the future? Yes po. Like after 2024? Opo. So, sabi ko nga nung employed pa ako, in 1 year, we have about 1,000 tours. So, sabi ko nga, if for 10 years ako doon, parang 10,000 pala na yung tours na nagawa ko. So, yung aking experience doon, it gives me confidence para doon sa aking freelance tour guiding. And at the same time, malakas ang loob ko na magbigay ng libreng tour. Kasi ginagawa ko na rin to as a service dati nung ako'y government employee pa. So part of my service talaga, yung heritage is for everyone, yung advocacy tour ko na Hearts Tour. Ito yung parang gusto kong ang gawin na tuloy-tuloy para dito sa aking Walking with the Manila Maharlikha. Na gusto ko, yung mga tao na hindi minsan nakakaisip na pumunta sa mga heritage locations, gusto ko magkaroon sila ng choice na, sige punta tayo kasi libre naman siya, libre naman yung tour, and mababa yung barrier para wala na silang excuse na hindi ako pupunta kasi ganito, ito yung reason. So pagka nakita nila na libre, nagkakayayaan sila, and then sila tuwan-tuwa sila na may ganun pala na kahit na ako nag-iisang individual lang ako, along with my wife na tumutulong sa akin na mag-put up ng tours, nakakapagbigay kami ng free service kasi sabi ko, advocacy ito eh. At sabi ko nga, tingnan natin kung hanggang saan tayo darating. Hanggat kaya nating gawin yung tour, gawin natin kasi sharing ito, and ito para ginagawa natin para sa bayan. Yes, para sa pagmamahal sa bayan at pag-appreciate ng ating history. Opo. Alright, so maraming salamat sa pagdalaw mo dito sa aming programa, JR, and of course, more power to Walking with the Manila Maharlikha Tours. Alright, sa Facebook page. Yes po. Walking with the Manila Maharlikha. Sa Facebook page ka makakontak. Okay. Makukontak na din kita. Thank you po, Miss Lisa. Sige. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.